Pag-usapan po natin ngayon mga kaistorya kung gaano po kaimportante ang bansang Pilipinas sa Amerika. Alam niyo po mga kaistorya, i-emphasize natin ngayon kung gaano kahalaga ang foreign policy ni PBBM sa sitwasyon ngayon para po mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon po ng Southeast Asia. Ako personal masasabi ko na kung ang pag-uusapan ngayon ay geopolitics, mga kaistorya, sa bandang Asia, Southeast Asia, ang Pilipinas ang number one na asset ng Amerika sa buong mundo. Para sa akin, hindi ang Japan. Actually kasi, yung pinakamalaking naval base ng Amerika sa Pasipiko, nandito yan sa Pilipinas noon. Inilipat lang po sa Japan. Napilitan kasi no choice eh. Second choice lang nila ang Japan. Kasi pinalayas po dito sa Pilipinas, panahon po ni Ramos, kung hindi ako nagkakamal. Hindi po yung Cory Aquino, Ramos. Ano po, mga kaistorya. Ngayon, nakikita natin kung gaano na lang ang ginagawang panunuyo ng Amerika sa Pilipinas. Hindi lang po ito dahil sa usapin po ng China, ng Amerika, at ng Pilipinas. Alam natin, nagbabanggaan ang Amerika at saka po ang China. Alam niyo mga kaistorya, kapag ginera, sinugod, in-invade ng China ang Pilipinas, ang automatikong makakalaban nila, ang automatikong babanggain po nila ay ang bansang Amerika. Amerika po ang lalaban sa China para sa Pilipinas. Maraming beses na po yung pinagdiinan po ng Amerika. Panahon pa ng nakarang presidente nila hanggang ngayong panahon ni Donald Trump. Alam niyo ba ang Pilipinas ay tinawag ni Donald Trump na militarily prime peace, pinaka-importante mga kaistorya. Totoo po yun. Sabi nga ni PBBM, nung panahon ng presidential election, ang Pilipinas kung pag-uusapan ay geopolitics, sa panahon ngayon, nasa sentro po tayo mga kaistorya ng mundo. Kapag tiningnan mo nga naman sa flat map, nasa itaas natin ang Asia, China, Europe, Russia, no? Sa kaliwa natin, nandyan ang Africa, ang India. Sa kanan natin, nandyan po mga kaistorya, ang Japan, ang Taiwan, no? At farther west, nandun pa ang Amerika. Sa ibaba naman natin, nandyan ang bansang Australia. Yun siguro ang dahilan. Kaya natawag ni PBBM na ang Pilipinas nasa sentro ng mundo. Ito pa, pag-uusapan natin, geopolitics, mga kaistorya, at seguridad, at usaping militar. Magpapakita ako sa inyo ngayon ng mga references. Dito natin makikita kung gaano kaimportante ang bansang Pilipinas sa Amerika at kung gaano kaimportante ang bansa natin, ang foreign policy ni Presidente BBM sa pagpapanatili po ng kapayapaan at seguridad. Ang sabi dito, ito po ay CBS News Ito interview nila ito mismo kay Secretary Gibo Teodoro at saka po sa isang mataas na opisyal ng kung hindi ako nagkakamali, si Powell ata ang binabanggit dito. Ayaw ko nang basahin ito ng buo kasi ayaw ko pong maging boring para sa inyo, no? Kasi gawin na lang nating buod. Sinasabi po dito mga kaistorya, no, na oras na akatakihin ng China ang Pilipinas, ang magiging mangyayari dito ay clash of superpowers. Labanan na ito ng mga superpowers, China at Amerika ang binabanggit. Bakit? Kasi po mga kaistorya, dahil sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at saka po ng Amerika. Yan ang sinasabi dyan mga kaistorya. Dati ang usapin lamang kapag military conflict, ang napag-uusapan lagi ay yung pag-invade ng China sa Taiwan. Pero ngayon, sa nangyayari ngayon, kumbaga mga kaistorya, nasa highlight na ang Pilipinas. Totoo naman yun mga kaistorya. Bakit? Kailangan mo nang i-neutralize ng China ang Pilipinas. Yung pwersa ng Pilipinas at ng Amerika na nandito sa bansa natin, bago po nila masugod ang Taiwan. Kasi bago pa sila makalapit sa Taiwan, mga kaistorya,
aaksyon ang Amerika, aaksyon ang Pilipinas. At walang hindi tayo mga kaistorya pag pinag-uusapan Taiwan, inuulit-ulit natin, huwag kayong maniwala sa mga pro-China, walang hindi tayo mai-involve dahil sa masyadong malapit ang lokasyon natin sa Taiwan. At pangalawang dahilan, tayo'y allied country ni Amerika. Ang sinasabi kasi sa Mutual Defense Treaty, pag inatake ang isang bansa, ituturing ng kaalyadong bansa na siya ang inatake. Ang laban ng isa, laban ng lahat. Ganun po sa Mutual Defense Treaty. At kapag nanawagan ng Amerika, samahan ninyo kami sa laban sa China dahil inatake na nila ang Taiwan, walang hindi po sasama ang Pilipinas. At ito pa ang isang kumbagay mabigat na dahilan. Daan-daang libo po na overseas Filipino workers ang nandyan po sa Taiwan. Kaya walang hindi po tayo mai-involve dyan. Mga kaistorya. Kaya lang, bago po ma-neutralize ng China ang puwersa po ng Amerika at Pilipinas dito sa bansa natin, magpapatiwakal sila kung susugurin nila tayo. Isa lang missile ng China, ang pasabugin nila sa Pilipinas, uulanin sila ng missile, mga kaistorya. At yung military facility nila, nakagaya ng nandyan sa Mischief Reef, napakadali po niyang pasabugin ng Amerika, mga kaistorya. At mahihirapan po ang China na depensahan at ipagtanggol yung military facility po nila sa Mischief Reef dahil sa masyadong malayo ang distansya niyan sa mainland China. Ganun ang senaryo, mga kaistorya. Nasa highlight ngayon ang Pilipinas. Ang pag-uusapan, geopolitics. Ito pa. Patutunayan ko sa inyo ngayon kung gaano kaimportante ang Pilipinas sa bansang Amerika. At sa palagay ko, ito ang dahilan kung bakit po ganun na lang todo-todo ang panunuyo nila kay Presidente BBM. Di ba mga kaistorya, noong panahon ng pangangampanya ng presidential, mga kaistorya, sinabi ni PBBM, kumbaga outdated na yan, napaglipasan na ng panahon niya yung Mutual Defense 289 kasi hindi po nire-recognize dati ng Amerika ang South China Sea. Ang dati po, ang nakalagay sa teksto ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika, Pasipiko lamang at mainland Philippines. Wala po ang South China Sea. Kaya kung atakihin nila tayo sakali noon dyan sa West Philippine Sea, mga warship natin dyan, hindi aaksyon ang Amerika. Sabi ni PBBM, pumalag siya. Repasuhin ninyo yan. I-update ninyo yan. Ay palibhasa, kailangan ng Amerika ang Pilipinas, umaksyon sila, inilagay nila ang South China Sea nasakop po, mga kaistorya, sa teksto ng Mutual Defense Treaty. Magpasalamat tayo doon kay PBBM nang dahil dyan protektado na po, mga kaistorya, ang kasundalahan natin, ang Coast Guard natin, at ang mga mangingisda natin dyan sa West Philippines. Saka yung dalawa pang batas na ginawa ngayon ni PBBM. Inaprubahan sa Senado, kung hindi ako nagkakamali, si former Senator Tolentino ang may akda ng dalawang batas na yun. Na ikinagalit ngayon ng China kay Senator Tolentino, kaya pinatawan si former Senator Tolentino ng sanction sa China. Bawal siyang pumunta sa mainland China, sa Macau at saka sa Hong Kong. Ngayon dito natin maiintindi. Ito panahon pa ito ni Duterte ang balita na ito, mga kaistorya. Trump says PH a strategic location for any military posturing. Kita ninyo mga kaistorya? Si Donald Trump ang may sabi niyan. Ito po ay 2017 pa, binalita November. Ayan basahin natin sa ibaba. The Philippines is a strategic location for any military posturing, said President Donald Trump before leaving the Association of the Southeast Asian Nation Summit in Manila. Ito, sa baba natin, mga kaistorya. And now, we have a very, very strong relationship with the Philippines. Paki-comment nga po kung okay ang audio ko kasi kanina check ko naglulo ko yung Pilipinas ang tinutukoy Ano daw ang Pilipinas? Which is really important, less so for trade in this case and for military purposes. Ito na ang sabi. It is
a strategic location, the most strategic location. Kita? Pinaka-estratehikong lokasyon sa mundo kung pag-uusapan militar ha, mga kaistorya ha. Ang Pilipinas. Ganyan daw po kaimportante ang Pilipinas. Kaya pala hindi magawang bitawan ng Amerika ang Pilipinas. Ito pa Trump, itinulad pa tayo ha, ang Pilipinas sa isang prime piece of real estate. Yan ang sabi. And if you look at it, it's called the most prime piece of real estate from the military standpoint. Ganyan po kaimportante ang Pilipinas, mga kaistorya. Salamat sa foreign policy ni PBBM na kumiling sa Amerika. Dahil kung hindi, ay baka tuluyan ng nakamkam ni China unang-una ang West Philippine Sea. At baka nagkakagulo na dyan ngayon. Bakit? Alam niyo bang kung gaano kalaking pera ng kalakal ang dumadaan sa South China Sea? Nasa 5.3 trillion dollars lang naman anyo wali. Diyan po sa South China Sea, dumadaan dyan ang mga warships at mga barkong pangkalakal ng Amerika at ng mga allied countries ng Amerika. Pag galing ka sa Pasipiko, papasok po sa sa Luzon Strait, dyan po sa pagitan ng Taiwan at saka po ng Babuyan Islands. Pag galing ka naman po dyan sa may Mediterranean Sea, dadaan ka sa Red Sea, dadaan ka sa Indian Ocean, bago ka makalusot po sa South China Sea, dadaan ka sa Malacca Strait. Kung makontrol ng China ang buong South China Sea, giyera yan, mga kaistorya. Oo, papalagyan ng Amerika at ang maraming bansa sa buong mundo na allied countries ng Amerika. Natural, hindi sila papayag, mga kaistorya. Apektado doon, ekonomiya nila, supply ng enerhiya nila, apektado. Gulo yun. Kaya nga dyan mo makikita kung gaano po napapanatili ng foreign policy ni PBBM ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon natin sa Southeast Asia. And of course, concern po yan, mga kaistorya, ng buong mundo. Nakikita natin ngayon kung gaano kaimportante, mga kaistorya, ang Pilipinas. Ito pa. Bukod dyan ha, sa usaping daluyan ng mga kalakal at daluyan, daanan ng mga warships. Iwanan natin yan. Punta tayo dito sa linyada po ng First Island Chain. Ito maraming beses ko nang pinaliwanag. Mula sa Japan, Taiwan, Pilipinas, pababa dyan sa may Borneo, dyan sa may Indonesia, tayo po'y tinatawag na First Island Chain. Kung si PBBM hindi nagbago ng foreign policy at sinundan niya ang foreign policy ng dating administrasyon na pro-China, alam niyo ba, butas yung First Island Chain na yan. Pag butas ang First Island Chain, mga kaistorya, mas malapit sa kaguluhan ang mundo. Mas malapit sa digmaan ang mundo. Bakit? Hindi naman papayag ang Amerika at mga allied countries, mga kaistorya, na madudominate ng China. Ito pong First Island Chain, alam nyo, matagal ng target ng China na wasakin at sirain ang First Island Chain kasi barikada po yan para malaya silang makapaglabas-pasok mula sa South China Sea papuntang Pasipiko. At dahil sa First Island Chain na yan, mga istorya, nakukulob ang China sa South China Sea. Hindi sila makagalaw ng malaya, lalo na sa panahon ng digmaan, nakukulong sila at nahaharangan sila. Lahat po yung nakahiliran na yun na bansa sa First Island Chain, mga allied countries ng Amerika. Kaya gustong-gustong wasakin yan ng China. At eto pa ang pinaka-estratehikong lokasyon sa First Island Chain, alam nyo bang sakop ng Pilipinas? Yun po ang Luzon Strait. Bakit? Tinatawag po yun na choke point. Kung ang presidente ngayon pro-China, o anong mangyayari ngayon, mga kaistorya, di po ba? Eto pa, kung bakit importante ang Pilipinas sa bansang Amerika, mga kaistorya, alisin mo ang Pilipinas sa First Island Chain. Butas na yung First Island Chain. Madali nang masasalubong ng China ang pwersa ng Amerika na papasok sa South China Sea galing sa West Pacific.
Kumbaga, gate tayo, mga kaistorya. Protection tayo ng Amerika. Ganyan kaimportante po ang bansa natin sa Amerika, mga kaistorya. Hindi naiintindihan na natin ngayon, mga kaistorya, kung gaano kaimportante ang bansa natin.